Kung sinabi sa'yo na may plantar fasciitis ka, nakakaramdam ka ng sakit sa sakong tuwing naglalakad ka, o kapag inilalapag mo ang paa mo sa sahig tuwing umaga, masuwerte ka dahil naghanda ako ngayon ng isang video na may 4 na pinakamabisang teknik para maibsan ang sakit. Isang simpleng paggamot na binubuo ng pagmamasahe at pag-unat ng fascia, pati ng mga kalamnan sa likod ng binti, lalo na ang kalamnan ng guya at ang soleus. At para dito, kailangan mo lang ng isang tennis ball. Kung wala ka nito ay ayos lang, pwede kang gumamit ng bote. Kailangan mo rin ng tuwalya, kumot, anumang mahaba para maikabit ang paa, isang bangkito, at huli ay isang pader. Simulan natin ang unang ehersisyo, masahe gamit ang bola. Napakadali lang ito. Ilagay lang ang bola, ilagay ang paa sa ibabaw ng bola at igulong ito sa buong arko ng talampakan. Tumigil ka sa mga bahagi kung saan nakakaramdam ka ng mas matinding kirot. Gawin ito mula sakong, dahan-dahan, hanggang base ng mga daliri. Kung may masakit na bahagi, halimbawa sa gitna tulad nito, ang gagawin natin ay pipindutin ng kaunti pababa gamit ang kamay at paa para mas lumalim ang bola sa kalamnan at mapaluwag ito. Panatilihin ito ng 20 hanggang 30 segundo, ipagpatuloy ang pagmamasahe pataas-baba. Kapag may nahanap kang masakit na bahagi, maglagay ng presyon ng 10 hanggang 20 segundo at magpatuloy. Sa ganitong paraan, sisimulan nating paluwagin ang fascia plantar, lalo na sa mga oras sa dulo ng araw kung kailan mas pagod na ang paa. Bagamat malaki ang naitutulong ng tennis ball sa lokal at espesipikong paggamot, lalo na sa mga bahagi na mas nangangailangan ng atensyon, ang bote ng tubig ay isang napakagandang opsyon. Dahil din sa epekto nitong parang roller at pwede rin itong ilagay sa refrigerator. Sapat na ang ipatong ang paa sa bote at igulong ito sa komportableng distansya mula sakong hanggang sa base ng mga daliri. Mas matindi, mas magaspang, mas malawak ang sakop at hindi gaanong espesipiko ito. Sa pananaw ko, pinakamainam na pagsamahin ang dalawang ito mula bote hanggang bola ng tennis para mas kumpleto ang trabaho. Gaano katagal? Sige, maglaan ka ng 5 hanggang 10 minuto para imasahe ang fascia plantar mo gamit salit-salit ang bote ng tubig at tennis ball. Pagkatapos ng mga teknik, siguradong mapapansin mo na agad ang sobrang laki ng pagkakaiba sa pagitan ng isang binti at ng isa pa. Ang ganda ng punto na nahanap ko dyan. Pinipisil ko, tapos binibitiwan. Ayos! Pagkatapos, magpahinga sandali. Ano napansin mong pagkakaiba sa kaliwa at kanang paa? Malamang, mas maluwag na ngayon ang tinrabahong paa. Tara na sa pangalawang teknik, isang lokal na pag-unat para sa fascia ng talampakan. Gusto kong simulan mo sa pagtawid ng isang paa sa ibabaw ng isa pa, ilantad mo ang paa na masakit at ilagay ito sa ibabaw ng hita mo. Mula dito, gamitin natin ang mga kamay natin bilang pingga para buksan ng husto ang fascia na yan. Ang gusto nating mangyari ay paghiwalayin ang paa, ang sakong, ang kalkaneo, itong matigas na bahagi kung saan tayo sumusuporta, mula sa metatarso na siyang bahagi rin kung saan sumusuporta ang paa para maunat ang buong arko ng talampakan. Tingnan natin kung maayos itong makikita sa camera. Pansinin mo, kailangan mo ng kaunting lakas para gawin ito. Una sa lahat, gusto kong hawakan mo ang sakong mo na parang pinipisil, dito mismo. Pangalawa, gusto ko ring hawakan mo ang base ng mga daliri ng paa mo na parang hinahawakan mong malaking sandwich ang paa mo. Gamitin natin ang lakas ng kamay para paghiwalain ang dalawang bahagi. Hilahin natin pababa ang sakong, pati na rin ang dulo ng paa, binubuksan ng husto ang plantar fascia. Hila, 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 at pagkatapos ay mag-relax. Isa itong galaw na nangangailangan ng lakas, kaya medyo mahirap gawin. Huwag kang mag-alala dahil bibigyan kita ng isang simpleng tip para mas madali itong magawa. Hila, 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 hila. Ayos, mabuti. Hila, ayos. 5 ang gagawin. 3 na nagawa natin, mahigpit kong hawak ang sakong at harap ng paa. Binubuksan ko ng todo. 4. Lalapit ako sa kamera para mas makita mo. Hahawakan ko ang sakong at harap ng paa, hihigpitan ko ang hawak at bubuksan palabas na parang hinahati ang tabla. Kung di mo maramdaman ang sensasyon o pag-unat, ayos lang. Idadagdag natin ang mga daliri para sa mas malalim na masahe. Tingnan mong mabuti, dati rito tayo nagsimula. Ngayon, ilalagay natin ang mga daliri sa gitna ng plantar fascia. Mula rito, pareho lang ang galaw. Hihiwalayin ko ang mga daliri at nire-relax ang plantar fascia hanggang sa pinagmulan ng pagkakabit nito na nasa mismong buto ng sakong at sa mga metatarsal ng paa. Mulay, ipapasok ko ang mga daliri, maglalagay ng kaunting presyon at pwedeng gumamit ng kaunting langis kung gusto mo.
At mula rito, hihilain ko palabas, 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 palabas. Para mamasahe ang buong fascia. Hindi ko alam kung napapansin mo, pero ang hinlalaki ay laging naka-dorsiflex. Ito ay tumutulong na mas maunat ang plantar fascia at makagawa ng mas matinding pagunat. Ipinapasok ko ang mga daliri, hinihila ko lahat palabas para imasahe ang plantar fascia at buksan ito ng buo. Ipinapasok ko ang mga daliri at hinihila sa plantar fascia, pareho lang din ang pag-unat. Hinahawakan ko ang dalawang bahagi. Laging nakaunat ang mga hinlalaki at binubuksan ko ng todo ang fascia na yan. Pwede rin nating gawin ang paghawak sa sakong at base ng mga daliri na parang sandwich, tapos pisilin, salit-salitan pababa at pataas. Parang gusto nating gumawa ng zigzag, parang gusto nating pigayin ng isang damit pagkatapos labhan ng kamay. May 3 teknik na pwede mong subukan para makita kung alin ang pinaka-komportablen pakiramdam para sa'yo. Purong pag-unat. Malalim na trabaho gamit ang mga daliri at pagpiga, parang pinapatuyo ang tuwalya o ang plantar fascia. Katanggalin ng bangko, uupo sa sahig na nakatalikod sa pader para magpatuloy sa pag-unat ng likurang bahagi ng binte. Kapag nakapwesto ka na, siguraduhin mong nakadikit ng maayos ang likod mo sa pader para makapagpahinga at maunat mo ng buo ang iyong binti sa harap. Gagamitin natin ang tuwalyang iyon. Gagamitin ko ang strap para mas malinaw ninyong makita. At ilalagay ko ito eksakto sa antas kung saan nagtatapos ang fascia plantar, mismo sa bahagi ng mga metatarsal, yung lugar na ginamit natin dati bilang angkla. Sa stretch na ito, gaya ng nauna, hindi masyadong nakatutok sa fascia plantar, kundi sa likurang bahagi ng binti, lalo na sa calf at soleus na may kaugnayan din sa plantar fasciitis. Kunin ang tuwalya o elastiko at iangkla sa metatarsal. Ituro ang dulo ng paa pataas at hayaan nakabaluktot ang binti na may tuwalya. At mula rito, hihilain ko ng malakas ang tuwalya para maramdaman ang pagigting sa likurang bahagi ng binte. Nararamdaman ko ang pagigting na yon at hahawakan ko ito ng 15 hanggang 30 segundo. Gawin natin ito ng sabay. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Magpapahinga ng kaunti. Magpapahinga muna, hihinga at muling hihilahin. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, at 30. Magpapahinga muna ako. Buo kong ipapahinga ang binti na yon. Ramdam ko ang mga sensasyon at maganda ang pakiramdam. Susunod, gagawa tayo ng mas mahirap na pangalawang set. Ngayon, sa halip na idikit ang binti sa sahig, hihilahin natin ito ng mas malakas gamit ang kamay at iaangat kaya mas titindi ang tensyon sa likod. Ang hirap na ito ay hindi para sa lahat. Gawin mo lang ito kung naging komportable ka sa unang bersyon at kung wala kang nararamdamang sakit sa iba pang bahagi ng katawan habang ginagawa ito. Ikakabit ko ang elastiko sa bandang paa, ang dulo ng paa ay nakaturo sa akin, tuwid ang binti. Iaangat natin ng kaunti ang binti. Wow! Matinding banat, dahan-dahang hihilahin gamit ang tuwalya at panatilihin ng 30 segundo. Sige, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 tuwid na tuwid ang tuhod, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ipatong ang paa, mag-relax ng husto, alisin ang tuwalya, igalaw ng kaunti ang binti at namnamin ang pakiramdam. May isa pa tayong huling teknik na nakatayo, parehong pag-unat pero may bigat para mas kamanghamanghang pakiramdam. Kaya, tumayo ka at sundan mo ako. Kapag nakatayo ka na, pumuesto ka sa harap ng pader sa paraang nakaunat ng buo ang braso at nakapatong ang kamay. Iyan ang tamang distansya para magsimula. Dahil kaliwang paa ang iunat natin, ilalagay natin ito sa likod at ilalapit ang kanang paa sa harap hanggang sa may 2 o 3 daliri ang pagitan ng hilalaki ng paa at ng pader. Mula rito, ito ay tungkol sa paglipat ng bigat. Siguraduhin mong nakaturo ang mga daliri ng paa sa pader, hindi palabas, mali iyon.
Ilalapit ang katawan sa pader, pababayaan ng bigat hanggang sumayad halos ang ulo at ang binti sa likod ay nakaunat ng buo. Mapapansin natin ang pag-unat sa panturilya, sa kalamnan ng bisiro at pati rito sa likod ng tuhod. Hawakan ang posisyon ng 15 hanggang 30 segundo tapos mag-relax. Kung walang nararamdaman, ilayo pa ang paa sa likod at ilapit ang katawan sa pader. Ang sikreto ay isara ang anggulo sa pagitan ng paa at ng binti. Panatilihin natin ang posisyon ng 30 segundo. 4, 5, 6, 7, 8. Tingnan mo, nakasandal ako sa pader gamit ang mga kamay at nakapatong ang ulo ko sa mga kamay ko para maipasa ang bigat ng katawan ko sa kanang binti bilang suporta at maisara ang anggulo. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, at 30. Tuwid na tuwid ang tuhod. Iyan ang unang varyasyon para maunat ang kalamnan ng guya. Kung gusto nating iunat ang soleus, isang mas malalim na kalamnan na mas malapit sa buto, pansinin mo dahil kaunti lang ang pagkakaiba. Ngayon, iuunat ko ang harapang binti na nakabaluktot at ibabaluktot naman ang likod. Kanina, ganito rin tayo. Ngayon, palitan natin. Iunat ang harap na binti, baluktutin ang likod. Imbes na lumapit sa pader para ilagay ang bigat, uupo ako patras na parang ibababa ko ang puwitan ko sa sakong. Sa paggawa nito, mapapansin natin na ibang higpit na mararamdaman, mas mababa, hindi masyadong nakapokus, hindi masyadong mataas. Yan mismo ang kalamnan na soleus at sa ganitong paraan natin siya naiuunat. Ipaliwanag ko ulit sa iyo. Kanina, ganito tayo. Nakabaluktot ang harapang binti, nakaunat ang likod na binti. Iunat ko ang harapang binti, ibabaluktot ang likod na binti, at pahihintulutan kong bumagsak patras ang katawan hanggang maramdaman ang pagkapit o pag-unat sa litid ng Achilles. Hahawakan ko ang posisyon ng 15 hanggang 30 segundo. 5, 6, 7, 8, 9 at ina-adjust ko ng kaunti ang bigat ng katawan ko. Kahit nakaupo ako, ramdam ko ang pag-uunat pero kapag inusog ko pa ng kaunti, paabante, mas ramdam ko ito. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 at 30. Ilalapit ko ang mga binti, iunat ko ang parehong binti. At dito natapos natin ang isang napakagandang set ng 4 na ehersisyo para maibsan ang pananakit ng plantar fascia. May ilang mga variant para maangkop mo sa sarili mo. Paano natin ito magagawa? Pwede kang gumawa ng 1, 2 o 3 set ng bawat isa sa mga ehersisyo, 5 minuto o 10 minutong masahe gamit ang bola at bote, 30 segundo, 2 o 3 beses ang pag-unat ng plantar fascia na yan. 30 segundo, 2-3 ulit na pag-unat ng likurang kalamnan ng binti gamit ang tuwalya. Ulitin ito ng 2-3 beses, tig 30 segundo. Walang limitasyon dahil mga passive na ehersisyo ito kung saan walang malakas na pagkontrata ng kalamnan at magdudulot ito ng ginhawa sa mga sintomas. Naalala ko na ganitong mga video ang ibinabahagi ko sa aking lingguhang newsletter kung saan ipinapadala ko ang mga bagong balita mula sa aking channel bawat linggo. Napakadaling mag-sign up, kailangan mo lang pindutin ang nasa kanang itaas na sulok dyan sa taas na lumalabas na yon. I-click mo lang ang link sa screen, ilagay ang email mo at ayos na. At lingguhan mang matatanggap ang lahat ng aking balita. Libre ito at makakatulong ito sa iyo na mapanatili ang magandang kalidad ng buhay. Magpapaalam na ako at nagpapasalamat. Sana maibahagi mo ito sa mga nangangailangan. Umaasa ako magkita tayo muli sa iba ko pang video. Paalam mga kaibigan.